Kahit na iika-ika ang aking paglalakad, pinilit kong marating ng bahay. Siguradong magugulat ang aking ina at tiya kapag nakita nila ang sinapit ko. Sinadya ko rin huwag na ipaalam sa kanila habang nasa ospital pa ako kanina. Sigurado kasing pagagalitan ng ina Isabela na nakabundol sa akin. Kawawa naman, tutsuwain ko pa kaya yun. Kaya dapat hindi malaman ng inay na itong nakabundol sa akin kapag naipakilala ko na ito sa kanya. Oh, Diyos ko. Anong nangyari sa'yo, Sandro? Nabundulo kasi ako kanina ng kotse, Nay. Ano? Jesus Mariusip, Santimaan, Santisima naman. At sino namang tatanga-tangang driver na bumundol sa iyo? Papa. Nay, okay na po ako. Dinala na nila ako sa hospital tsaka namang may nabali sa buto ko. Nabuga lang. Hindi pa rin tumigil si nanay sa kakatalak. Sakit sa tenga. Dinagdagan pa ng tiya ko. Nanay ng pinsan kong si Cardo. Speaking of Cardo, kakarating lang nito galing basketball. Oh, Insan. Ano? Hindi ka nakasali sa laro kanina. Sayang, laki pa naman ang pustahan. Panalo pa naman tayo. Kakarating ko lang Insan eh. Tingnan mo nga itong sinapit ko. Tagal-tagal pa ako nito makakalaro ulit. Nako, paano yan? Pagang-paga. Kaya nga eh. At alam mo ba kung sino ang nakabangga sa akin? Sino? Pambihira. Yung babaeng kinukwento ko sa yung tumalon sa tulay. Ano? Hayop naman oh. Mukhang destiny ah. Oh, destiny talagang balian niya ako. Pero okay lang. At least, meron akong contact number niya. Talaga? Buti ka pa Insan. Samantalang ako, kanina ko lang nakausap ang matagal ko ng crush. Talaga? Ayos ah. Oo, grabe. Kinapalan ko na talagang mukha ko Insan. Nakita ko kasi siya umiyak eh. Kaya ginawa ko, nilapitan ko siya at inabutan ng panyo. Naks, gentleman naman ah. Sure ako, kinindig yun Insan. Ewan ko, halos matagal ko na rin siyang iniisto kanina lang. Kanina lang talaga ako nagkaroon ng lakas upang kausapin siya. Insan, alam mo namang lahi tayo ng mga habulin ng babae. Kaya, tiwala lang. Okay? Sa wakas, nakahinga na rin ng maluwag. Grabe si Mika malasing. Daig pa ang kabayang nakawala sa hawla. Mas mabuti pa nga yung hindi siya nainom eh. Nakakadala talaga. Kasalukuyan kong dinadama ang init ng katawan ng aking nobyo. Dito kasi ako natulog sa boarding house niya at gaya ni inaasahan, ang mga bagay na pilit kong iniiwasan ay siya namang madalas mangyari. Ewan ko ba, bakit hindi ko siya kayang tanggihan? Dahil ba, gusto ko rin ang nangyayari sa aming dalawa? Ay, bahala na talaga si Batman. Sabi naman niya mag-iingat kami. Kaya magta-trust na lang ako sa boyfriend ko. Alam ko namang hindi niya ako pababayaan. 3:00 ng madaling araw pero gising na gising pa rin ang aking mga mata. Tinamaan na naman yata ako ng insomnia. Ay, gusto ko na matulog. Buti pa tong katabi ko. Himbing na yung tulog niya. Natawa ako bigla nang sumagi sa isip ko. Paano kasi? Pareha silang mahimbing ang tulog ng Junjun niya. Nakakatawa lang. Sorry. Ay, nako Jackie. Ano ba tong iniisip mo? Natigil ako sa aking kabaliwan nang marinig ko ang message to ni Vice. Agad kong hinanap ang cellphone niya. Kinapa ko ito sa kanyang uluhan nang aking buksan. Miss K, naka-registered name. Si Ate Karili siguro ito. Hello Vice. Anong oras kayo umuwi kanina? Di ko na kasi kayo nakita eh. Anyway, alam mo bang hanggang ngayon tamang-tawa pa rin ako sa kinanta mo. Corny na lang sana. Thank you for always making me happy, Vice. I miss you. Ingat kayo ni Jackie. Ang sweet naman ito. May pa-miss you pa. Gusto ko magselos pero mukhang wala namang point kung paiiralin ko ang selos dahil lang sa simpleng message na to. Buti na lang nilagyan ito ng huling message na ingat kayo ni Jackie.
Kung walang ganito, siguro high temper na ako ngayon. Inilapag ko na lamang ang cellphone ng aking nobyo at hayaang mabasa niya ito bukas. Pagkatapos, ang ginawa ko ay muli ko siyang niyakap. Alas 9 ng umaga na ginising ni Vice ang nobya. Baka kasi abutin sila ng ulan sa biyahe. Babe ko, isip ko na po. Umuulang dalaga. Kakatapos ng maligo ni Vice kaya nakatawel lang siya. Babe ko, good morning. Hinalikan nito ang pisngi ng dalaga. Babe, ang lamig mo. Gusto mo, painitan natin babe ko? Babe, ang aga-aga. Grabe ka. Pilit itong iminulat ang mga mata. Happy third month, sorry babe. Inabot ito ang isang pulang rosa sa dalaga habang nakatagan sa nakahigang nobya. Ang bilis ng paglipas ng panahon, parang kailan lang. Thank you, babe. I love you. Saan mo naman pinitas ang bulaklak na to, ha? Siyempre, sa puso ko. Ikaw talaga. Teka, wait. Babe, oh. Look. Ano yan? Anong ano yan? Kung may gawa niya, no? Itinuro nito ang maliit na kiss mark sa dibdib ng nobyo. Hala, ako? Ikaw nga, oh. Masyado mo pinanggigilan kagabi. Gumanti lang ako habang tulog ka. Ipinakita nito ang malaking kiss mark sa bandang itaas ng kaliwang dibdib ng dalaga. Ala, meron ba? Inosente ako dyan. Kung sipain kita, ha? Uy, grabe siya. Happy mood day, babe, kung sobrang mahilig. Ng ano? Ng pagmamahal. Masayang masaya at puno ng positibo ang naging simula ng araw ng magkasintahan. Ngayon ang ikatlong buwan ng kanilang pagmamahalan. At sa loob ng maiksing panahong ito, hindi na rin biro ang kanilang mga pinagdaanan. Nandun na ang lahat ng away, tampuhan, gulo, hindi pagkakaintindihan at ang muntikan ng umabot sa hiwalayan. Ngunit, dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa at sakripisyo, naging mas matatag ang kanilang pagsasama. At ngayong pinasok nila ang isang mabigat na responsibilidad kung sakasakali, makakaya kaya nilang tumayo bilang isang mabuting ama at ina sa kanilang magiging anak kung sakasakaling mabuo ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang sarap talaga sa pakiramdam yung ganito. Masaya lang kami lagi. Makaligo na nga. Baka kung saan-saan na naman ang punta nito. Okay, babe ko. Gusto mo ako magpaligo sa'yo? Hindi na, babe. Tapos mo na akong paliguan kagabi. Hindi talaga maalis ang ngiti sa aking mga labi habang naliligo. Naisip ko pa rin ang kakulitan ng boyfriend ko. Kahit kailan, hindi ako magsasawang kasama siya at ang ialay ang sarili ko sa kanya. Hindi ko kayang mawala ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Pinapangako hindi na ako iibig pa sa iba, kundi siya na talaga forever. Si Jackie ang buhay ko. At hindi na ako magsasawang mahalin siya. Mahal na mahal ko siya. Kung maaari nga lang, buntisin ko na siya eh. Para lang makasiguro akin na siya forever. Pero alam ko naman na hindi ko gagawin yun. Magiging kami pa rin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mahal namin ang isa't isa at ramdam na ramdam ko yun. After maligo ng aking nobya ay bumili ako ng tinapay at nagtimpla ako ng gatas. Ito lang muna yung almusal namin tsaka na lang kami kakain kapag huminto na ang bus na sasakyan namin upang magtanghalian. Alas 10 punto nang makarating kami sa Ecoland Terminal ng Davao. At sakto umalis naman agad ang bus na sinakyan namin. Malapit lang kami sa driver's seat na pumesto ni Jackie. Nakakalula kasi sa may bandang ulihan kapag liko-liko na ang daan.
Ilang sandaling paglalakbay huminto ang bus upang mananghalian. Oh, manood to. Sigaw ng konduktor. Ay, salamat. Tumasko na ako. Babe, bili tayo ng mangga. Ha? Mamaya na. Kain muna tayo. Okay, gutom na rin ako. Sinabawang isda at tinuguan ng in-order naming dalawa. Oy, mala. Gusto mo na yung tinuguan ngayon. Kalok ba ayaw mo niyan? Gusto ko lang. Parang masarap kasi oh. Ay, nako. Kunot lang yung noo ko habang pinagmamasdan ng katakawan ng aking nobya. Sarap niyang tignan habang kumakain. Napapagana rin yung kain ko. Mabilis kami natapos sa pagkain. Wala parehas kaming gutom. Babe, bili na tayo ng mangga. Oo na, ito na. Grabe naman tong babe ko. Umiinom pa nga ako ng tubig. Mutik tuloy akong masamid. Lumapit kami sa aling nagtitinda ng mangga. Magkano po isa ate? 10 piso lang, iho. Dalawa nga po ate. Inabot sa akin ng ali ang 2 supot ng mangga. Nakinuha naman ng aking nobya. Yay! Charap-charap. Nitong takam na takam habang nilalagyan ng asin at toyo ang hawak na supot. Hala, yung sa akin. Sa akin to, babe. Patikim na lang ako. Ayaw. Bumili ka ng sayo. Bala ka dyan. Nito, sabay akyat ng bus. Grabe ang damot po ng girlfriend ko ate no. Balik ko sa tindera. Kumuha ulit ako ng isa at nilagyan ng toyo. Nako, iyo. Intindihin mo na lang. At mukhang naglilihi. Natigilan ako bigla. As in, ganito lang yung mukha ko. Oh, naku, hindi po. Nako. Kayong mga kabataan. Gagawa-gawa kayo ng himala. Pagkatapos, hindi itinatanggi. Nako. Napakamot na lamang ako ng sa aking batok. Makita ko ng bus matapos ugatin ng isang hiwa ng mangga. Napangiwi ako sa sobrang asim. Nagulat na lang ako. Ubus na ang 2 supot ng mangga na binili ko para sa kanya. Mas lalo lang tuloy akong kinabahan babe. Gusto mo pa? Ayaw mo? Ang asim eh. Ang sarap kaya. Akin na nga. Nakailawlon ako ng laway habang pinagmamasdan siya na pinapapak ang asim na mangga. Sarap, babe. Di ba may puno kayo ng mga sa bukid? Kuha mo naman ako nun, ah. No, ang taas na puno yun, babe. Basta. Ikuha mo ako. Love mo ako, di ba? Ay, yun lang. Makalipas ang 4 na oras, nakarating kami sa amin. Hinatid ko muna si Jackie sa kanila. Kinamusta ko rin sina tito at tita upang magbigay galang. Bago ako nagtungo sa amin, sinalubong ako agad ng alaga kong si Moymoy. Namiss mo ako, Moy? Bango-bango naman ang baby boy namin. Oh, nak. Diyan ka na pala. Nagmano ako. Tumalik ako sa pisngi ng aking magandang inay. Miss you, ma. Si Papa nga pala. Asan? Ay, naku, anak. Tinanong mo pa. Nandun. Sa mga kapit niya. Natawa ako. Ang mga pangsabong na manok kasi ni Papa ang tinutukoy niya. Naman, napakamot na lang ako sa aking batok. Sige na, magbihis ka na. At magpahinga ka muna, ha? Mukhang nangangayayat ka, anak, ah. Umayat ba ako? Hindi naman ah. Baka naman nagpapasobra kayo ng Jackie, ha? Si Marie. Naku. Mama naman eh. Nakakapayat ba yun? Conscious kong tanong. Aba, anak. Kung alam mo agad tinutukoy ko, ha? Bigla akong hinila ni Mama palapit sa kanya. Tapos may konting kurot pa talaga sa tagiliran. May
Nangyari na sa inyo ni Jackie? O si Marie, ha? Aminin mo. Aminin mo. Ha? Oh, mama naman eh. Oh, bakit hindi ka makasagot? Wala po. Wala po, ma. Okay? Wala po. Pagsisinungaling ko. Si mama talaga kahit kailan chismosa. Ay, grabe si tita. Talagang ang baby fat ko pa talaga ang pinansin. Sabi ko sa sarili ko habang nananalamin. Tumaba pala talaga ako. Ay, kailangan ko na yata mag-diet. Mahirap na. Mahumaling sa iba ang babe ko. Speaking of babe, namiss ko bigla ang kakulitan niya. Isang oras pa nga lang kaming hindi magkasama, iniisip ko na siya. Magkapit-bahay lang kami pero parang ang layo namin sa isa't isa. Ganito talaga siguro kapag in love. Matawagan nga muna siya. Hello, babe. Miss mo ako? Ba't mo alam? Siyempre. Akala ko ba matutulog ka? Oo, tinawagan lang kita bago ako mag-sleep. Lakas naman. Gusto mo pumunta ka dyan? Oo, para hindi ako makatulog. Ikaw talaga. Bye-bye na, babe. I love you. I love you too, babe. Magpahinga ka rin ha, tsaka huwag kung sino-sino ang ka-text, okay? May ganun? Bakit? May angal? Siyempre wala. Good? Sa takot ko na lang kaya sa'yo. Dapat lang, no? Bye-bye na, babe. Antok na ako. Okay, babe. Text mo ako pagising mo. I love you. Ay, salamat. Nakahiga rin sa malambot na kama. Namiss ko ang kwarto ko, grabe. Nakakapagod ang biyahe na nakituloy yung buong katawan ko. Iinip na muna ako. Hindi kasi ako masyado nakatulog kanina sa bus. Paano kasi? Mukhang nahihilo at naduduwal ako. Ilang beses naman na ako bumiyahe ng malayo pero hindi na ako nasanay. Grabe, antok na talaga ako sobra. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako.